Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Ito yung mga absolute wisdom o yung mga naka-ugalian na natin na akala natin ay tama or biblical. At the end of the day, hindi naman pala. Diba? Kaya may kasabihan nga na God help to those people who help themselves. So, napakagandang pakinggan, di ba? Tulungan ka ng Diyos, tulungan mo ang iyong sarili. So, kaya nga minsan meron tayong sinasabi na yung righteous, di ba? Na feeling mo, number one, di ba? Feeling mo, mabuti ka daw, maayos ka. Di ba? So, feeling natin, deserve natin na lagi tayong na-answered prayer ni Lord. So, halimbawa, di ba? Meron nagkasakit sa pamilya mo. Sabihin natin, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, okay, ikaw mismo. Tapos lumipas na mga ilang buwan. Di ba? Hindi pa rin siya gumagaling. So, ngayon, magtatanong ka ngayon kay God. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Hindi pa rin gumagaling yung nanay ko, halimbawa, di ba? O tatay ko. Bakit hindi pa rin siya gumagaling? Nagbibigay naman ako ng tulong sa simbahan, di ba? Tumutulong din naman ako sa mga mahihirap. So, parang sinisingil na natin ng Diyos sa kanyang kabutihan o sa yung ginawa, di ba? So, feeling mo talagang righteous ka at deserve ka talaga. So, yung pangalawa guys, ito yung mga condemnation. O ito yung mga taong makasalanan na, halimbawa, yun, inabutan din ng mga problema, ng mabibigat na problema sa buhay dahil sa kanyang ginagawa. So, feeling nito, sasabihin niya, naku, hindi ako tutulungan ni Lord. Kasi unang-una, pasaway ako, di ba? Makasalanan ako. Hindi ko sinusunod ang gusto niya. Kaya, hindi ako lalapit sa Diyos. Dahil alam ko, hindi niya ako tutulungan. So, yung dalawang bagay na to, tama po ba to? Na righteous ka, na tumutulong ka, na feeling mo, deserve ka na bigyan ng gantimpala ng Diyos, o kaya naman makasalanan ka na malayo ka sa Kanya. Never kanyang pakikinggan. So, mali po, hindi yan totoo. Kasi, ang ating Diyos, nung una pa, di ba? Siya na yung umiibig sa atin bago pa natin sa inibig. Kaya nga yung sa Bible verse na John 3:16, di ba? Yung for God so loved the world and He gave His only Son, di ba? Yun. Yun ang isa sa mga pangahawakan natin. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kahit hindi natin sa minamahal, nagiging pasaway tayo. Ang katunayan niyan, yung pagbibigay o pagpapadala sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Dahil tayo na nagkasala, guys, imagine, tingnan nyo to ha. Tayo na nga nagkasala, yung ating mga magulang, si Eva at Adan, at sa sumunod pa mga salinlahin natin, na para tubusin ang kasalanan natin. Di ba? Pinadala pa niya yung anak niya. Tayo na nagkasala, siya pa rin na nagpadala ng pantubos. Di ba? Ganun niya tayo kamahal kung titignan mo, di ba? Imagine mo, Diyos ka na, bababa ka sa langit para lang patayin ng tao, di ba? Pero dahil gusto ng Diyos yan, mahal niya tayo, ginawa niya yun. Pinakita niya kung gaano tayo kamahal. Hanggang sa krus ng Kalbaryo kung saan ipinako ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga yung grasya ng Diyos, guys, yung grasya ng Diyos, ito yung tinatawag na undeserved favor o yung hindi tayo deserve. Kagaya ng sinabi ko, na pinadala ng ating Panginoong Yesus para lang tayo tubusin. Hindi natin deserve yun kasi nga makasalanan tayo, di ba? Bakit siya pa yung magbibigay ng gantimpala o ng regalo, di ba? O ng grasya. Samantalang tayo nagkasala sa Kanya bilang isang tao. Pero dahil sobrang mahal niya tayo, ginawa niya yung bagay na yun. Kaya nga, ayon kay sa mga taga-Epeso, sa chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya
ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. And guys, napakalinaw, napakagandang mensahe, di ba? Niligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi dahil naging mabait tayo, tumulong ka, di ba? Nagbigay ka sa simbahan, hindi yun. Nagaling sa kanya. Kasi kung galing doon yung ating kaligtasan, di ba? Eh di sana lahat ng naging mabait na tao ay pwede magmalaki sa Diyos. Lord, kaya nga ako napunta dito dahil mabait ako eh. Hindi naman dahil sa iyo. Hindi ba? Parang ganun ang lalabas. Kaya nga, ang grasya ng Diyos ay nagmula talaga sa Kanya. Hindi sa ating mga ginawang kabutihan o ano pa man. Pero siyempre, mahalaga rin nang gumawa tayo ng kabutihan dahil utos din niya yan, di ba? Ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus o ang ating Diyos na ano man ang katayuan mo sa buhay, masama ka man, mabuti ka man, yung grasya ko, pag iniligtas kita, ibibigay ko yan sa iyo. Na kahit hindi mo yan pinagpaguran, di ba? Wala tayong kinalaman doon, guys. Wala tayong kinalaman sa pagliligtas na sa atin, yung pagpako sa krus, pagpapasakit niya. Wala tayong effort doon. Ang Diyos lang ang may gawa nun. Tayo mga audience lang, bagkus ang tao pa ang papako at papatay sa ating Panginoong Yesus. Kaya yan po ang ating hingin sa ating Diyos na sana ay lagi tayong gabayan at ang grasya niya na pag-ibig sa atin ay hindi matatapos. At patulog tayo sa Kanya na laging bukas palad sa pagtulong, paggawa ng mabuti para sa ikalulugod ng Diyos. So tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat po at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Salamat din po sa paalalang ito na hindi sa pamamagitan namin, Lord, nagkakaroon ng grasya na nagsisimula sa iyo. Hindi sa aming mga mabubuting gawa, kundi sa iyong grasya, Lord, para kami yung patuloyin dyan sa buhay na walang hanggan. Gabayan niyo po kami, Lord, sa tuwing kami nagkakamali. At samahan niyo po kami lagi, Lord, sa aming mga problema sa buhay. Alam naman namin na wala kami magagawa kung malayo kami sa iyo. At sa kapatid namin, Lord, na nanonood ngayon ng aking vlog, kung ikaw ay may matinding karamdaman, may cancer na, bedridden na, ganun din sa financial at sa relasyon. Sabayin mo ka sa simpleng dasal. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanood sa aking vlog, lalong-lalo na yung nasa bedridden na, Lord, hindi na makatayo, halos hindi na makagalaw. May cancer na, Lord, stage 4 cancer na. At kung ano pa mga mabigat na karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Lord, ipuhin niyo po mapagpalang kamay, yakapin niyo po, pagalingin niyo po para sa kanyang pamilya. At sa mga pamilyang nagkawatak-watak, Lord, nagkasira-sira na, tulungan niyo po sila, Lord. Ibalik niyo po ang magandang samahan at pagbigis-bigisin niyo po ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord. I-bless niyo po ang hanap buhay ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala, pagkain, pamasahe, panggasto sa mga anak, at kung ano-ano pang pangailangan sa kanilang pamilya. I-bless niyo po, Lord. I-provide niyo po, Lord. Tulungan niyo po kami. Ang lahat ng ito, hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus Cristo. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.